Magandang umaga sa inyo mga kabansa sa buong mundo, lalo na ang Pilipinas at ang nakaupo sa ating pamalaan na mga opisyal. Makinig kayo. Ito ay panawagan ko sa ating kaunlaran at kapayapaan at pagbabalik ng kalidad ng ating pera sa buong mundo. At ang mga bansa ngayon na nandito sa Pilipinas, dala nila ang mga sandatahan nila. Ako'y nagpaalala sa inyo, hindi po nyo madala yan sa mga kaguluhan ang mga problema ng bawat bansa ninyo. Ang kakulangan ng pinansyal, kapirahan sa mga bangko sa buong mundo dahil po sa mga kalamidad na ibinigay ng kalingitan sa atin, sabi ninyo ay ito ay kalamidad. Hindi po ito ordinaryong kalamidad. Nabanggit ko na ito noon sa inyo nung nakaraang taon pa, 2021, na ako'y nabablog. Kapag hindi kayo tumupad sa alituntunin ninyo bilang kayo ay may obligasyon na kautangan sa kayamanan ni Allah, na ginto, na backup ng inyong mga bansa na sa Bangko Sentral ninyo, na hindi ninyo binibigyan pansin, nang akala ninyo ay pag-ari ng isang tao, nagkamali kayo. Nakapangalan sa akin yan, ngunit wala akong karapatan para husgahan kayo. Ang naghusga sa inyo, ang kataas-taasang Allah, ang siya nagbigay ng parusa sa inyo dahil sa kanya iyang kayamanan. Ako po ay taga-asikaso lang dito sa lupa. Kaya dapat nyong malaman, kahit gaano kayo ka-superpower, kahit gaano kayo katalino, kapag walang pera ang bansa natin, ang buong mundo, walang magagawa na programa at walang magagawang kaunlaran at ang mga tao sa mundo maghihirap. Ngayon, ako'y nakikiusap muli. Kung nais ninyo na magkaroon ng katuparan ang inyong bansa na hindi maghihirap kailanman, humarap kayo sa akin, hanapin ninyo ang administrator ko. Ang code niya, si Siruto. Mag-advertise kayo upang kayo harapin man. Kung naharap man ninyo, dapat yung malaman. Nais kong tumulong sa mga bansa at sa buong katauhan dito sa mundo. Hindi ako nag-iisip na kung alinlangan, kundi ako ay nag-iisip na tumulong sa inyo. Nang akala ninyo hindi ako makakatulong. Nasa akin ang lahat. Kaya ang problema lang ninyo ng mga bansa, malalaki ang utang ninyo. Alam ko lahat ang utang ninyo. 57 years na kayo na hindi kayo nagsibayad. Nang akala ninyo, hindi nyo kayang bayaran. Ako nakikiusap sa inyo, kaya bayaran ninyo. Mayroon letters of instruction na ipinagkaloob para sa mga bansa, para kayo ay makakabayad. Hindi problema yan. Basta't kayo humarap sa akin at sundin ninyo ang letters of instruction, wala hong imposible na makakabayad kayo. Uunlad pa ang bansa ninyo at hindi kayo magkautang ng malaki. Yan po ang aking sinasabi sa inyo. Humarap kayo sa akin. Dahil wala kayong pupuntahan. Ang buong mundo, ang World Bank, ang lahat ng mga bangko sa buong mundo, ginto po ang kailangan. Huwag kayo mag-isip na ang gagawin ninyo sa Pilipinas, magnakaw kayo ng ginto. Dahil po, kapag kayo ay nagnakaw ng ginto sa Pilipinas, para na rin ninyo na sinuway ang Global Treaty Agreement ng loan program sa pangdaigdigan na capital gain. Ako'y nakikiusap sa inyo. Alam ko kung sino mga bansa nagnanakaw dito sa Pilipinas. At alam ko rin kung sino mga ahente ng treasure hunter na naghuhukay ngayon. Dinadahilan, magpatayo ng building, may kung ano-ano na lang mga sinasabi. Alam ko matagal na yan. Kaya ako'y nakikiusap, tigilan nyo yan. Dahil hindi nyo pwedeng gamitin ang ginto dito sa Pilipinas. Dahil ang ginto dito sa Pilipinas ay may titulo. Kaya uusigin ko kayo kapag kayo ay naggagawa ng isang ginto na certificate o GBC na para i-back up sa inyong bansa. Alam ko na wala kayong ginto na sarili. Kasi kung noon pa man may ginto kayo, hindi na dapat kayo mangutang sa mga ninuno namin. Kayo ay may kasunduan. At ang ginto dito sa Pilipinas ay pag-ari ng Royal Family ng Pilipinas na kung saan siya ang may-ari ng 4 na bansa, Sabah, Malaysia, North Borneo. Ngayon, ang titulo ng Pilipinas ay titulo rin ng kayamanan sa pangdaigdigan na backup ng mga bangko sentral ng mga bansa. Kaya ako'y nakikiusap, makipag-ugnayan kayo para matapos ng kalamidad
Dahil kapag hindi kayo sumunod sa sinabi ko, hindi tayo titigilan ni Allah sa pagpaparusa. Nakita niyo na lahat kayong halos bansa ay may parusa. Ay kailangan matupad ninyo ang inyong tungkulin bilang kayo ay may mga responsibilidad sa Global Loan Program. Humarap kayo ng mabuti sa akin dahil handa akong tumulong. Huwag niyong estimatein ang aking mukha at pagkatao. Ang estimatein ninyo kung papaano kayo makaraos o makaresolve ng problema niyo sa kawalan ng pera ang bawat bansa ninyo. May mga dollar, walang backup po yan. Anumang bansa, walang backup ang mga inimprintang pera ngayon dahil 2005-2008, nag-lapse na po yan. Ilang taon na, more than 20 years na ipinalugit ko sa inyo. Hindi po patay ang royal owner ng kayamanan ng pangdaigdigan na programa ng Global Loan Program. Handa ako tumulong sa inyo, gaano mang kalaki ang inyong utang. Tutulungan ko kayo. Mayroon tayong pag-usapan na mabilis ang pagbayad ninyo na wala kayong pirang ibibigay sa akin pero makakabayad pa kayo. Sa 100% na utang ninyo, 30% ibalik ko pa sa inyo bilang international humanitarian donation budget. Yan po ang nasa letters of instruction. Ako po ang magbibigay ng letters of instruction, hindi po mga bangko dahil wala silang alam tungkol dyan. Ngayon, nakikiusap ako ng mga bansa. Kung nandito kayo ngayon, dala niyong sandatahan ninyo. Ang pinapaputok ng gobyerno may gira sa China at mga bansa. Wala ho dapat kayong pag-awayan. Kung maggira man kayo, pagkatapos, sino ang mangdudusa? Tayong lahat mangdudusa. Paano natin ngayon i-recover ang kahirapan kung panay lang gera? Ang Amerika gusto gera kasi doon sila nagkakapira. Mali po yan ang procedure. Dahil po sila namimira dahil wala silang pira. Ang Amerika naghanap ng ginto sa Pilipinas. Pakiusap lang, international, US, huwag niyong gawin yan. Dahil kapag ginawa niyo yan, sisirain ninyo ang Global Treaty Agreement. Baka gusto niyong girahin kayo ng 200 bansa. Dahil sisirain ninyo ang Global Treaty Agreement. Alam ko ang lahat ng mga procedure na ginagawa ninyo. Dahil yan ay binilin sa ating mga ninuno. Kayo mga baguhan ng presidente ng mga bansa, hindi nyo alam yan kung anong nangyayari sa ngayon. Dahil kayo ang titigas ng ulo nyo. Ako nakikiusap sa inyo. Pag-usapan natin ito. Upuan natin sa isang upuan upang bigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Huwag niyong problemahin ang utang nyo. Kaya niyong bayaran. Ginagarantiyahan ko kayo. Hindi kayo mahirapan. Kapag kayo nakasundo sa akin ng renewal ng redemption period, madali na pagbayad nyo sa akin na hindi kayo maghirap. Uunlad pa ang bawat bansa ninyo. Iba ang procedure ni Ferdinand Marcos noon kaysa akin. Ito ay kaluwagan na ibibigay ko sa bawat bansa dahil ito ay binilin mula sa kalangitan hanggang sa kalupaan. Binilin ito ng ninuno at ating God na bibigyan kayo ng magandang kabuhay at masaganang buhay sa bansang ito. Ngunit kung kayo ay magmamatigas, hindi magdalawang isip, ang kalikasan ay paparusahan kayo. Sinabi ko na sa inyo noon na kapag hindi kayo tumalima, ay paparusahan kayo ni Allah dahil hindi aking kayamanan yan. Ako lang administrator dito sa lupa. Kaya nakita nyo na ang katakot-takot na kalamidad. Alam niyo, bansa nyo, alam nyo kung anong nangyayari. Dito sa Pilipinas, ganun din. Kaya kung nais ninyo maging mapayapa at maunlad at magkakaisa tayo na mga bansa at mga leader, mag-uusap tayo ng maayos. Dahil yan po ang ating pag-usapan para tayo ay maging kapitbahay at magkaibigan, magmahalan ng mga bansa. Hindi po tayo magkalaban. Inosente, daang milyon o bilyon na tao sa mundo masisira. Tulad ngayon ang gira sa Israel, sa ibang mga bansa sa Islamic. Isipin ninyo, kayong mga Islam, ako Islam, kayo naniniwala sa ating Allah na makapangyarihan. Anong ginagawa ninyo sa kapwa ninyo Islam at anak na inilikha ni Allah sa mundong ito? Bakit pinapatay ninyo? Bakit kayo nagkagira? Ngayon, ang tanong ko ngayon, paano ninyo
ipaliwanag sa sarili ninyo at kapwa nyo bansa at kapwa nyo taong mga Islami kayo. Araw-araw, nagtuwad-tuwad kayo, naniniwala kayo sa Allah. Pagkatapos kapwa ninyo bansa, gigirahin ninyo, kapwa nyo Islam, papatayin ninyo. Inusinti naman ang mga sibilyan na nakatira doon. Pagkatapos mawasak ang mga bansa ngayon, sino ang magpapatayo niyan? Di ba kayo rin? Saan kayo kukuha ng budget? Inaasahan nyo langis? Pag inabrihan ko rito sa Pilipinas, ang deuterium, lahat kayo tuyo. Wala kayong produkto dyan. Kaya, pinapakiusapan ko kayo. Ang lahat na yan, alam ko, dahil hinabilin na ng katastasan sa akin at mga ninuno ko, para sa atin lahat yan. Hindi ko kailangan masaktan kayo. Hindi ko kailangan na magdusa kayo. Walang Pilipinong malasakit sa lahat ng bansa maliban sa akin dahil ito ay bili ni Allah sa akin. Kaya natandaan ninyo, ang sinabi ko, kapag hindi kayo tumupad sa alituntunin na ipinagkaloob sa inyo na kayo binigyan ng capital gain ng magulang ko o mga ninuno natin na mula sa kalangitan ang kanyang pag-aari ay ginto. Ngayon inabuso ninyo dahil hindi nyo kayang bayaran. Gusto lang nyo mangutang na mangutang, ayaw nyo magbayad. Tandaan ninyo, hindi rin titigil ang kalamidad sa bansa ninyo. Pupuspusin kayo ni Allah sa parusa. Hindi climate change yan. Tandaan ninyo, dahil ang climate change, hawak ng Allah kung paano parusahan ang kamunduhan na bansa sa lupang ito. Tandaan ninyo, huwag nyo sabihin climate change yan. Walang climate change sa Panginoon o sa Allah. Dahil siya ang may kontrol ng lahat ng nandito sa loob ng mundo. Huwag nyo akong paikutin. Kung mga scientifico lang kayo, wala kayong magagawa. Hindi kayo makarating sa ibabaw ng langit kapag wala kayong budget para gawing rocket. Tandaan ninyo, ganun din ang bansa. Walang uunlad na bansa kapag wala kayong budget o wala kayong gintong backup. At huwag kayong magnakaw ng mga kakarapatan at kapirahan pag-ari ng ating Allah. Dahil kayo paparusahan. Itong Pilipinas, number 1 corrupt. Numero 1 corrupt sa buong mundo ang bansang ito. At labag na sila sa karapatan pantao. Hindi na ang tinatawag na demokrasya. Ngayon, ang namumuno, disgrasya. Tandaan ninyo mga kapatid ko, ayaw ko masaktan ang mga namumuno sa bansa ko. Ngunit, nangkagalugulo na kayo dahil wala kayong budget. Ang ating sandatahan, iba nagagalit na, iba ay nanahimik na, pero hindi natutuwa ang ating sandatahan. Dahil po mismo sila epektado sa kahirapan ng ating bansa. Sinabi ko na sa kanila noon, hindi lang kayo panggera na sundalo. Sundalo kayo, bantay kayo ng kahirapan. Hanapin ninyo ang makaresolve ng problema sa bansang ito. Sinabi ko na sa inyo, iupo nyo ako para mawala na ang problema. Ayaw umalis ang nakaupo kasi malaki ang pananagutan nila. Ngayon, kung gusto nilang iupo, matagal na, pero napabingi-bingi. Akala ninyo kapag hindi ako makaupo, matuloy ang inyong pangako na mag-eleksyon pa kayo sa sunod taon. Malabo yan. Dahil mismo ng International Court, pag wala na kayo pambayad niyan, dahil ang pira nyo, walang backup yan lahat, pupulutin na kayo ng ICC para ipakulong. Baka hindi na kayo makalabas sa kulungan habang buhay. Sa ngayon pa lang, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Umarap kayo sa akin at pag-usapan natin malamang pa. Isa sa presidente, maligtas ko, pero ibang presidente hindi ko na kayang liligtas. Ang kaya ko lang iligtas si Bongbong Marcos. Dahil wala pa siyang ginawang corrupt. May isang ginawa siyang corrupt sa account. Gusto niyang i-withdraw ang account ng royal family sa bangko. Ngunit hindi nakasaad ang kanyang pangalan at si Marcos. Si Ferdinand Marcos ay legal counsel o trustee, administrator lang po sa account ng royal family. Kung sino man na sinasabi nila na si ganito, ay hindi mo yan patunayan. Kung hinigiit ninyo na kaya nyong i-withdraw, na hindi naman nyo alam, dahil ang account nung panahon bago lumaya si Ferdinand Marcos, ay naparinyo na ni Marcos. Kaya ang lahat ng account na hawak ninyo, paso na yan. Walang makaka-withdraw. Tatandaan ninyo, alam ko dahil ako may-ari. Kahit ang World Bank, mangungutang kayo, hindi kayo pautangin yan. Dahil wala rin pera.
puno rin ng utang ang World Bank. Pati yung IMF, puno rin ng utang. Hindi lang quadrillion ng utang. 100 of quadrillion, bakat nonilyon pa. Dapat yung maunawaan, ako nagsasalita sa ngayon, hindi ako nagagalit sa inyo at hindi ako nag-iisip na kalabanin kayo. Kaya ako nandito, pinaalalanan ko kayo upang kayo humarap sa akin para matigil na ang paghihirap ng sanlibutan o lahat ng bansa sa kagutuman at kahirapan na sa kawalang pera. Gusto ko tumulong sa inyo. May solusyon tayo dyan. Akong nakakalam. Tandaan ninyo. At kayo mga sindikato, gaya-gayahin ninyo ang aking mga ginagawang ito. Tandaan ninyo, pagkatapos na umupo ako, magpakamatay na kayo. Uubusin ko kayo. Dahil kayo ang sagabal sa pangdaigdigan na programa. Wala kayong papel, bakit kayo naman? Namimira kayo? Nanluloko kayo? Wala kayong mapapala, kamatayan ang inyong papalain. Tulad ng ibang mga leader ng bansa, gusto nilang i-withdraw ang pera. Kakasuhan sila ng World Bank, kakasuhan sila ng bangko, kakasuhan sila ng International Court. Dahil mismo, hindi nyo pag-aari, wini-withdraw nyo, ay kung kayo kaya may pera sa bangko, i-withdraw ko. Kahit ilan dyan, i-withdraw ko, payag kayo. Siyempre din kayo papayag, ganun din ako. Hindi nakatukoy sa inyo yan. Narinig ninyo ang pera na yan ay global, tinatawag na humanitarian, Filipino beneficiary. Tama yung sinabi at nandun sa papel. Pero hindi kayo ang magbibigay, ako may-ari. Kasi ang pera na yan ay hindi pag-ari ng publiko, privatized, pribado. Nakapangalan dun, Kiram. Sultan Kiram. Sa Kudnim. Si White, spiritual wonder boy. Kudnim ni Dr. si Rizal. Yan po ang kudnim ng tatay ko, na kudnim ko rin ngayon. Nagtataka kayo kung bakit si Rizal may anak. Mas marunong pa kayo sa kay Rizal tsaka sa akin. Si Rizal, kudnim lang yan ni Rizal ang tinatawag na Dr. Jose Rizal. Kudnim na ni Rizal. Alam niyo ba kung kailan namatay si Rizal? 1994. Nakapresidente pa siya kasama ni Ferdinand Marcos. Na hindi alam ng Pilipino. Si Rizal ay hindi patay. Sinabi niyo baril sa Lunita, ilabas ninyo ang dokumento ni Dr. si Rizal, death certificate na patay si Dr. Rizal. Ipakita niyo rin ang boto ni Dr. si Rizal na siya ngayon. Tandaan ninyo, si Dr. si Rizal, 4 ang kanyang anak. Si Kuya Hitler, si Kuya MacArthur, General MacArthur. Pangatlong kapatid ko, si General Yamashita. Ako ang bunso, kaya iniwan sa akin ang lahat ng magulang ko ang mga kayamanan na nandito sa lupa ng Pilipinas na nakatitulo sa 01 Dasport. Sa nakatransfer ngayon sa pangalan ni Rizal, sa codename ni Rizal kay Prince Julian MacLeod Daliano. Yan po si Rizal, codename ni Rizal, na ang tunay na pangalan ni Rizal ay si Prince Jolaspi Chua Kiram II. Yan po ang tatay ko. Ang si Don Protasio Rizal Mercado, yun po si Sultan Jamalul Kiram II, na codename Prince Lakan Lacunya Tagyan Taliano, kung tawagin King Luing Song. Yan ang pirata sa Pilipinas na nakababantay na akala nyo insect. Siya po ay si Sultan Jamalul Kiram, na ang kanyang tatay si Sultan Jamalul Alam. Dapat yung malaman, kompleto Ricardo, nasa akin instruction ng aking global periodical family code. Ngayon, ako'y nakikiusap na kayong mga bansa, para makauwi na kayo sa inyong bansa at maligaya kayong umuwi na dala ninyo ang tagumpay, humarap na kayo sa akin. Hanapin ninyo ang administrator ko. Codename, zero to. Alam nila yan. Ngayon, ang masabi ko lang sa inyo, pakiusap uli. Kayo mga presidente ng aking bansa. Alam na ninyo, nagsulat ng ating administrator dyan, hindi nyo ako inintindi. Baka akala ninyo, makalusot kayo.
Dalawa lang ang pupuntahan mo, makukulong ka habang buhay o makakaligtas ka sa problema mo. Humarap ka sa akin. Dahil hindi mo kaya tugunin ang problema ng ating bansa tungkol sa kapirahan. Lahat ng programa ay pinapakita nyo sa tao na marami kayong project na pinapalabas. Ngunit wala kayong pera. Hindi naman ako grade 1 para sabihin nyo na may magkapira kayo. Pwede kayo mag-imprenta ng pera, walang backup. Walang say-say din yan. Mas lalong makakaso ka ng heinous crime. Alam mo ba kung anong kaso kapag imprenta ang isang presidente? Kamatayan ng hatol. Mabuti nga kayo, hulihin lang kayo, hindi kayo mamamatay. Ikukulong kayo habang buhay. Kung nag-withdraw ka ng account ng sa international ng kayamanan, may kaso ka na? Oh, yun pa kaya kung maggawa ka ng pera? Yun po ang totoo niyan. Hindi nyo pwede itago sa akin ang lahat. Makuha lang at mapayapa ang ating bansa at mabigyan ko katugunan ang problema ng asambayan ng Pilipino sa buong bansa natin. Kung iupo mo ako bilang king ng bansang ito, dahil nakapropesya po yan. Kapag hindi nyo sinunod, tandaan ninyo, huling barahan ninyo yan. Magsisimang kayo, hindi ko na kayo intindihin. Mahuli man kayo, hindi ko na intindihin. Wala akong pakialam sa inyo. Sa ngayon pa lang, last 2 minutes itong pakiusap ko. Bagong vlog ko ito. Na sana tugunin ninyo. Huwag na kayong patumpik-tumpik dahil wala nang solusyon. Dahil puno na kayong problema. Naawa ako sa inyo, hindi ako galit. Naawa ako, nakikiusap na ako sa inyo, Mr. President. Maawa kayo. Kung ano man ang sinasabi sa inyo ng mga kapwa natin Pilipino, sinasabi niyong adik. Ako, hindi ko sinasabing adik kayo. Sa sinabi ko lang dahil narinig ko sa kapwa Pilipino. Wala akong pakialam doon kung anong bisyo mo. Ang importante, ililigtas kita sa kapahamakan. Pero mayroong nagbabara na ayaw pasukuin kayo dahil mawalan sila ng kayamanan. Mamili ka, buhay mo o kayamanan. Dahil kukulong kayo habang buhay, hindi ka na makalabas. Pero kung sa akin ka, pwede ko pakiusapan dahil ang pinakialaman mo, yaman ng bansa at nakapangalan sa akin. Ako may karapatan. Huwag kayong patumpik-tumpik. Nakita nyo na ang parusa ni Allah sa buong mundo, hindi lang isang bansa. Maraming halos bansa. Nakita nyo na. Kawawa. Tingnan mo ang China. Nangangagaw ng lupain at karagatan o ngayon, ipinasok ng dagat yung kanilang bayan. Hindi na kailangan pumunta sila sa West Philippine Sea para maglayag. Doon mismo sa kanilang bansa maglayag na sila. Dahil sinabi ko na sa inyo, kapag hindi kayo tumugon, hindi ninyo likapin ang inyong obligasyon, kautangan sa royal family. Dahil ang ginto na pag-ari ng royal family ay pag-ari ng Diyos yan, ni Allah. Kung wala man kayo Diyos, taga China, mag-isip na kayo, hindi kayo titigilan sa kalamidad dyan. Makita nyo, lumilipad yung sasakyan sa sobrang lakas ng hangin. At malakas din ang bagyo. At malakas din ang baha. Baka magkalindol, magkanda biyak-biyak pang lupain ninyo. Dahil yan ang parusa ng Diyos pag matigas ang ulo ng kanyang mga anak. Hindi ko kayo tinatakot. Nakita nyo, nadama nyo na, naranasan nyo na. Saka pa kayo magsisisi pag huli na. Pakiusap lang, wala ho imposible sa akin. Makakabayad kayo. Tutulungan ko kayo. Lahat ng bansa, lalo na ang China, lalo na ang Amerika, iba pa, Portuguese, lahat nakita ko malakalamidad. Hindi lang maraming bansa na ngayon na pinapasukan ng kalamidad dahil pinaparusahan kayo ni Allah sa inyong mga utang na ang ginto ginaback up nyo sa inyong bansa. Pag-ari ni Allah bilang administrator ako dito sa lupa. Sana maintindihan nyo ako ng maliwanag at maunawaan at maintindihan uli. Humarap na kayo sa akin para matigil na ang kahirapan ng pangdaigdigan na kahirapan. Ito na ang pakiusap ko. Ako na mismo may-ari nakikiusap dahil hindi ko tinutugon na kayo ay mga superpower. Ang inaawaan ko, yung kapwa natin pamilya, mga tao sa mundo. Anak tayo ni Allah. Magpakumbaba kayo dahil walang mangyayari kapag itaas niyo ang inyong pride. Mamamatay kayo na wala kayong kalaban-laban. Anin lang natin mga sandatahan natin, hindi natin magagamit yan. Kung ang Allah mismo, ang Diyos mismo, ang God mismo ang parusa sa atin. Wala tayong magagawa dyan. Isa lang ang magagawa ko na utos niya. Magharap kayo sa akin, pag-usapan natin ang buong kalamidad ng buong mundo. Kung paano kayo
maging normal ang inyong kapirahan sa buong mundo. Alam ko babayaran ninyo, hindi kayo mangdudusa, ginagarantiyahan ko kayo. Wala kayong pera ibabayad sa akin, barter agreement lang muna tayo. Pagkatapos, ang pirang matitira sa inyong mga utang sa tubo ng inyong kapital, ay wala kayong ibabayad sa akin. Kasunduan lang po. May top secret lang tayo pag-usapan na matutuwa kayo. Sasaya kayo. Maligaya kayo pag uwi. Yan po ang inabilin ko sa inyo na kung maari lang, tugunin na ninyo ang kahirapan ng inyong mga bansa. Dahil ako, handa akong magbigay katugunan at tumulong sa inyo. Anumang bansa kayo, tutulungan ko kayo. Wala akong inuurungan. Tutulong talaga ako. Bukal sa puso't isip ko sa pagmamahal sa inyo ng mga bansa. Dahil ang bansang Pilipinas ay lahat tayo ay magkaibigan at magkakapatid, nagmamahalan. Hindi tayo magkalaban. Kayo pumunta rito, hindi ko tinuturing kayong kalaban. Kayo yung mga kapatid ko na pareho lang tayo nilikha ni Allah. Yan lang po ang sabihin ko sa inyo. Tugunin ninyo. Ako'y nag-antay lang. At pangalawa, mayroon pa akong i-extra. Mga sandatahan ng Bangsamoro, Imililip at saka Bangsamoro, ang sabi nyo, wala kayong pakialam dahil kayo ay mayroong tinitingnan. Pag umupo ako, tandaan ninyo, hindi ko rin kayo lingapin. Dahil po, yan ang katwiran nyo sa akin. Saan kayo kukuha ng budget? Ay ako may-ari ng bansa, ako rin may-ari ng kayamanan na iniwan sa ating bansa, sa ating mga ninuno. Ngayon, kung ikaw nagrebuilde, para ano? Anong pinaglalaban mo? Magandang kinabukasan ng lahi mo at pamilya mo at magandang kinabukasan ng bansa mo at maunlad tayo. Anong sabi nyo sa rinig ko? Wala kayong pakialam dyan. Wala kayong pakialam. Wala rin ako pakialam pag ako nakaupo. Tandaan ninyo, walang makakapigil. Hindi man Pilipino magpaupo sa akin. Buong mundo. Kaya kapag kayo matigas ang ulo, hindi ko kailangan ipaglaban ang mga sundalo ko sa sundalo mo. Drone missile ang katapat ninyo pag matigas ang ulo nyo. Mapagmahal ako sa inyo, mga kamusliman, mga kabagay ko, mga kapatid ko, mga Islam. Ako tausog, hindi ako balik Islam. Apo ako ni Jamalul Kiram Disikan. Ako ang anak ng nanay ko doon sa kay Julaspi Kiram Disikan. Tausog akong pure. Ako po ay lahing warrior. Kaya huwag nyo akong umpisan para hindi tayo matatapos. Kahit pamilya ko kayo, kapag talikwali ang mga ginagawa nyo, buburahin ko kayo sa mundo. Kaya ako'y nakikiusap kung maaari lang. Lingapin nyo ang aking ginagawa. Dahil ito para sa atin. Mula pa nang wala pa akong pantalon, nandyan ako sa Mindanao. Naghihirap ako. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang ating bansa. Naghihirap pa rin ang ating bayan. Maraming mga bansa na nagkagulo-gulo. At marami ding mga bayan at mga Pilipinong namamatay. Dahil sa kalukuhan ng gobyernong politiko. Mismo military natin, gumagawa ng multo. Kalaban, sinusuplayan ng baril. Kalaban, sinusuplayan ng bala. Pagkatapos, pag nahuli, investigasyon ng politiko. Bakit mayroong ganitong armas ang rebelde? Nagdi-deny ang armed forces. Ito naman politiko. Hala, takbo ng takbo pagka-leader ng Pilipinas. Pagkatapos, mang-scam ng lupa, mang-land grab ng lupa. Mayor ako, maraki-akin to eh. Wala nang magagawa ng mamamayan. Wala rin. Nakakawa ang ating bayan. Ang yumayaman ang mga nakaupo sa gobyerno. Pero pag wala silang matatapos na ang kanilang termino, halos lahat ng pamilya sa Pilipinas ng mga tao, kamag-anak, nakikiusap, nakikisuyo. Kahit hindi na tatay-tatay, pag hindi lolo, dahil maghingi ng boto. Pag hindi, binabayaran. Marumi ang politika. Kahit sabihin niyo pa malinis, dahil marumi. Sinasabi ko na sa inyo. Alisin na natin ang politika. Palitan na natin ng divine monarchy government dahil yan ang batas ng ating bansa noon nung 1304 na wala pang gera. Nagbabago lang yan dahil sa kapakanan ng ginagawa ng mga Amerikano. Ngayon, naintindihan ninyo. Kung hindi nyo intindihan, hindi nyo rin nyo unawaan. Huwag na kayo makinig sa sinasabi ko. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo para malaman nyo sa huling sandali kung sino ang magdudusa sa atin. Ako nakikiusap. Yan ang dapat yung maunawaan. Pangalawa ko pang sasabihin sa inyo ulit.
Itong mga land grabber ng lupa, tandaan ninyo, nakaupo sa gobyerno, mga NSIP, mga kung ano dyan, na mga agency ng gobyerno, sinasabi nyo na pawala ng bisa ang aking karapatan bilang may-ari ng lupa. Tandaan ninyo, lalo na sa Davao, makinig kayong mabuti. Sa ngayon, samantalahin ninyo ang pagkalukuhan nyo dyan sa Barrio Zero. Nagtatayo kayo dyan ng mga project na sabihin nyo pag-ari ng gobyerno, pati PNP kasama dyan. Ang hindi kasama dyan, pati yung demonyo, hindi nyo kasama dyan, pero kasama nyo dyan. Tandaan ninyo, maraming mga tao nag-aangal sa inyo dyan. Ang lupa, wala kayong pag-ari dyan, kahit sabihin mo gobyerno. Ilabas ninyo ang titulo ng gobyerno ninyo kung nandyan ang titulo ninyo. Ang LRA, inutusan lang niya ng politiko para mag-record ng mga titulo. Pero wala sila karapatan para angkinin. Dahil una, ang titulong ini-issue dyan, panay piki. Dyan sa Barrio Zero, nandyan yung mga maritime, mga kung ano-ano na lang dyan. NCIP. NCIP, alam nyo ba ang NCIP? Mga tao, mga mahirap yan sa kabundukan. Pero ano ang ginagawa ninyo sa lupa dyan? Mga mayayamang tao, mga pensyonado, mga opisyal ng gobyerno nakatira dyan, hindi naman mga subanon. Ginagago nyo yung taong bayan dyan, tinatakot nyo, pati yung kapitan dyan. Walang kinalaman ang kapitan sa lupa, tandaan ninyo, ikaw kapitan dyan. Mag-ayos-ayos ka. Dahil pag ako nakapunta dyan, pag hindi ka makinig sa akin, papulot kita sa sandalo ko, pakatay ka dyan sa harap ng mayor nyo dyan, si Duterte, pakatay ko kayo dyan. Huwag nyo akong takutin. Manghinayo pa kayo. Wala kayong papel dyan. Binuto lang kayo ng mga tao. Bakit? Nung binuto ka ba, dala mo ba yung karapatan ng baryo mo? Huwag nyo sabihin na batas ni Duterte, walang lupa si Duterte dyan. Binuto lang ng Pilipino yan. Ngayon, civilian, anong papel dyan? Ingatan nyo ako. Gusto nyo papandingan ko ng 10 kwadrilyon? Magpagira ko ng 5 taon? Kaya ko. Nung si Kanulduar, hindi naggira si Kanulduar, hapon ang pumusok dito. Inutosan ang kapatid ko at saka yung 3 kapatid ko na kukunin ang lahat ng ginto sa buong mga bansang hindi nagsibayad. Si Sultan Jamalul Kiram ang nagpagira. Siya ang may budget. Nagbayad ang hapon ng 68 billion nakadeposito sa Singapore. Inutang ng Singapore. Tandaan ninyo, recorded yan. Huwag niyong isinungaling sa akin yan. Kaya ko magpagira. Ilang milyon metric tons ang kailangan nyo para magpagira tayo? Ay mangungutang pa presidente nyo. Wala nang utangan yan. Pareho lang naman walang pera ang mga bansa. Ako mayroon. Pakiusap lang sa inyo. Ayaw ko ganyang ugali ninyo. Kawawa ang mga Pilipino. Dapat kayong nakaupo sa gobyerno. Kayo ang magtustos ng pangailangan ng taong bayan. Ay kayo nagpapadimulis eh. Mga hinayupa kayo. Magdemanda kayo sa akin. Harapin ko kayo dito sa Regional Trial Court, sa Supreme Court. Kung ano ipakita nyo dokumento. Mga gunggong pala kayo, mga opisyal ng gobyerno eh. Tinutulungan ko na nga kayo. Kayo pa ang sumisira sa kapwa gobyernong mahirap. Dinidimulis nyo yung mga tao nakatira dyan. Bakit? May lupa ba kayo? Sabihin nyo, gobyerno, tanang titulo ng gobyerno nyo. Walang karapatan ng gobyerno ng Pilipinas para baliwalain ang titulo na hawak ko. Dahil ang titulong ito hindi gawa ng LRA. Gawa ito ng 300 committee. Tandaan ninyo, may Supreme Court order, pati batas ng kataas-taasan ng hukuman natin, binababoy ninyo. Ayusin ninyo. Pag nakirinig ko pa may pinalayas dyan sa Davao, tandaan ninyo, lahat kayo kulong, pati judge dyan, kulong. Pati mayor dyan, may kaso na rin yan. Huwag kayo magbiro sa akin, kaya ko kay pandingan. Bakit? Ilang bilyon pa pira nyo? Huwag nyo sabihin may 10 pira, may 10 container kayong pira dyan. Baliwala yan sa akin. Huwag kayong paluko-luko.
Kung nakala ninyo ganito ako, ordinaryo, hindi ordinaryo ang laman ng utak ko. Magkanda puspos tayo kapwa Pilipino. Hindi ko kayang ipagpalit ang daang milyon na Pilipino sa libo-libo lang na mga tao katulad nyo. Mga siraulo kayo. Kayong namumuno ng bansa, kayo rin ang sisira ng mga mamayan. Hindi kayo yung mga leader. Kayo yung mga sungot. Mga labastangan. Bakit ninyo kukunin ang lupa ng tinitiran, ididemolis ninyo? Ano karapatan ninyo? Wala akong pakialam sa mga agency ninyo. Dahil makakasabot kayo lahat dyan. Hindi ako biniluan ng utak ko. Kung kayo nag-aral, ako nag-aral din. Mga ilintik kayo. Tandaan ninyo. Pag dinimulis ninyo dyan sa Barrio Zero, tandaan nyo. Nakita ko yung mga building tinayo dyan. Wala kayo pakitang titulo dyan. Lahat kayo dyan nangingikialam. Pati judge dyan, kulong. Pati mayor, kulong dyan. Pabalik-balikin ko kayo sa International Court. Kung ano ikatwiran nyo. Ilabas nyo titulo nyo na kayo may-ari ng Pilipinas. Nag-declare na kayo dyan na ang titulo dyan sa sakop ng Mindanao ay mahigit sa 68 million. Peak. Pagkatapos sabihin nyo, gobyerno may-ari, anong titulo mayroon kayo? Ang tatalino ba naman ninyo eh? Pero mga bugok. Kung galit kayo sa akin, pumunta ka rito. Eh mag-declare ako ng gera kung kailangan. Buburahin ko kayong mga siraulo, kayong mga leader. Magbibigyan kayo ng kaumbayan na ibutuhin para makatulong kayo sa kapwa Pilipino. Kayo rin pala nagsisira ng kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Mga hinayo pa kayo. Hindi kayo makarinig sa akin ng masamang salita kung mabuti kayong mga leader. Sinasamantala ninyo dahil ang leader natin hindi nakatutok sa inyo, sabihin nyo pag-ari ng gobyerno. Ilabas ninyo ang titulo ninyo na kapag-ari ng gobyerno. Pag wala kayong pag-ari ng gobyerno, umanda kayo. Hindi ko kayo palabasin sa kulungan. Kaya ko kayo bayaran kahit 10 milyon. Kahit ilang libo kayo, kaya ko kayo bayaran. Hindi kayo makaubos ng 10 bagker ng ginto. Gagarantihan ko kayo sa World Bank. Mag-imprenta ako ng pera. Babayaran ko buhay nyo, pabura kayo sa mundo. Hindi kayo marunong umintindi sa pinaglilingkuran ninyong bansa. Ano pinaglilingkuran nyo? Asot sa kapusa. Taong bayan. Naghihirap. Pagkatapos, sasabihin nyo, kailangan niya project. Bakit? Alam nyo ba yung lupa na yan? Hindi pag-ari nyo. Kayo mga professional land grabber na nakaupo sa gobyerno. Magkasabot kayo dyan lahat. Nagpareceive ako dyan ng mga dokumento ko. Tandaan ninyo, kung may kopya ako niyan. Kahit saan tayo sulok ng mundo, harapin ko kayo. Sinisigurado ko sa iyo, kung hindi ba kayo sa kulungan pupunta, silalim kayo ng lupa pupunta. Dalawa lang pupunta ninyo. Pero kung magpakabuti kayo at magbabago kayo, tandaan ninyo, wala tayong pag-awayan. Hindi ko kayo binabalaan. Dahil nakikita ko ang kamangmangan at kainosintihan ng mga tao na sinasamantala ninyo. Tandaan ninyo yan. Wala akong pakialam kung sino si Duterte. Kahit sinong superpower na presidente dyan. Hindi ko kinikilala yan. Ang kinikilala ko, yung may puso at mapagmahal sa kapwa at maninindigan kung ano ang posisyon niya. Kailangan paglingkuran niya ang sambayan ng Pilipino. Ngayon nakikita ko, pira-pira pinag-usapan eh. Bakit? Yung pira ba yung inimprenta ni Duterte, may backup yan? Walang backup yan. Basura yan. Tulad din ng dalar. Yan ang pag-aralan nyo. Wala na tayong pera. Walang imprentasyon ng pera. May nakita na ba kayo inimprenta yung pangalan ni Bongbong na may pera si Bongbong? Wala mautangan. Wala ring ginto ang gobyerno. Bakit? May ginto ba kayo? Wala kayong ginto. Pag-aralan nyo mabuti yan. Hindi ako takot sa inyo. Subukan nyo ako pag hindi tayo mag-civil war. Kaya nyo ako, magpagira ako? Ay kung pagkain lang nyo, hindi ka kayo makaka-recover sa pagkain nyo eh. Abusado kayo mga leader ng bansa. Itinalaga kayo ng mga leader ng bansa, pagkatapos kayo ng mga maliliit na mga leader. Ng opisyal dyan na nangangasiwa sa lupain at saka sa municipal. Abusado kayo? Demanda nyo ako.
Para magkita tayo doon sa World Court, doon ko kayo tatawagin, hindi dito sa Pilipinas. Dahil ako, member ako sa buong mundo. Ako ang founder ng Alpha Omega ng mga member ko, ang mga bansa na yan. Ako ang founder, nasa akin ang kayamanan ng kapangalan. Kaya gusto ko tulungan ang mga bansa. Kayo pa kaya? Tigilan nyo na yung pagharas nyo sa mga Pilipino dyan, sa Davao. Maawa kayo. Kung kayo rin may harasin ko, papayag din kayo? Kung sabihin may pira kayo, kung sabihin may armas ako, kaya nyo ba 3 milyon na sundalo ko? Hindi nyo alam yun? Alam nyo ba kung bakit ayaw makipaggira ang China sa akin? Ako ang apo ng emperor ng China. 4 na pang-apo. Dahil ang lula ko, kapatid ni Mao Zedong, na emperor ng China. Hindi ako nagsinungaling sa inyo. Kaya ayaw makikinig ang China sa inyo dahil wala kayong papel para ipakita na kayong may-ari ng West Philippine Sea. Nasaan ang sovereignty na sinasabi nyo? Wala sa inyo, nasa akin. Kaya hindi naman makadesisyon ang tribunal ng international dahil wala kayong ipakita. Ang nandyan lang sa inyo, reklamo. Paano hukuman kayo nang wala na makaibidensya kung kayo, para makayo mga kiram deterred, katagapagmana, wala nang patunay kung ano ang minamana nila. Tinuturo nila, ganun. Wala naman sila pakitang dokumento. Talo. Ako, wala akong kaso. Hindi ako umapila doon sa international, sa tribunal. Pero ako may-ari niyan. Nagarantiyan ko kayo. Gusto ko mabigyan kayo ng magandang kinabukasan na Pilipino. Magpakabait na kayo, magbago naman kayo. Kung nakakirinig kayo sa mga salita kong mga minumura ko kayo, hinayo pa kayo. Natural lang yan dahil hindi magandang ginagawa ninyo. Umaangal ang sambay ng Pilipino sa inyo. Kayo mga leader ng bansa sa mga probinsya, kayo ang nagbibigay ng parusa sa kanila. Bakit nyo alisin ang tao dyan, papalitan ninyo ng development? Bakit? Yung mga taong inalis nyo ba, hindi rin yan tao? Yan ang bumuto sa inyo. Yung inupo nyo dyan, pira-pira, niniginesyuhan nyo yung lupa ko. Wala kayong titulo na lupa para negosyuhan nyo. Tatayo ka ng investment, local investment. Uy, mahiya kayo sa balat nyo. Wala kayong pag-ari ng lupa. Dapat magpaalam kayo sa akin. Naintindihan ko lahat ng project nyo eh. Bakit? Kung ako upo nyong king, sa palagay mo kaya, wala akong alam. Mas malawak ang alam ko kaysa inyo. Kahapon lang kayo nag-aral. Ako, nilumot na yung ulo ko, puti na yung balahibo sa sagang ko eh. Kaya huwag kayong magbiro sa akin. Gaano ba kalaki yung nalalaman nyo? Eh, kalukuhan lang naman alam nyo eh. Pira-pira. Lagi nyo sinasabi, pag-ari ng gobyerno. Bakit? Sino tinatakot nyo? Alam nyo ba kung sinong gobyerno? Taong bayan, kasama kayo. May titulo ba kayo? Ako ang principal ng gobyerno na may-ari ng bansang Pilipinas. Dapat yung malaman. Huwag kayong magluluko-luko dyan. Lahat ng galaw nyo, alam ko dyan. Pinababayaan ko lang kayo. Kaya pag upo ko, humanda kayo. Lahat kayo sa kulungan. Kahit ayaw nyo mangyayari yan. Hindi naman kayo magbuboto sa akin. Walang eleksyon sa sunod. Tanda ninyo. Huwag kayong magbiro sa akin. Kontrolado ko ang bansa ko. Kontrolado ko ang kapirahan sa pangdaigdigan. Pinapaputok ng politiko, makipaggira ang mga bansa. Kaya nandito, tutulong sa Pilipinas. Hindi po tutulong yan. Pumunta yan dito dahil po sa utang nila. Dahil gusto nila magkapira din, tulad din ng Pilipinas. Ang nakaupo lang sa gobyerno, pati ng mga vlogger na yan. Pinapalala nila yung problema. Magkano ba bayad sa inyo? May milyon? Huwag kayong magpadala. Kung ano ang tama, yan ang ibablam nyo. Maawa kayo. Pagdating ng araw, isa-isahin ko kayo, kahit ilang libo pa kayo. Kailangan itama na natin ang ating pamahala sa ating bansa, sa kapwa Pilipino. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid ko. Masakit man sa loob ko, pumatay sa inyo. Pero, kung ako pipilitin ninyo, magaganap yan dahil hindi ako papatay na isa lang. Magpapagira ako. Kaya ko magpagira. Hawak ko ang titulo. Pwede ko mag-imprenta sa amang gusto kong bansa. Magpa-imprenta ako ng pera para gastusin sa inyo. Kaya ko kayo patayin, pero hindi ko kayang tiisin na kayo ipapatayin ko. Dahil nga, nandito ako para tumulong, hindi para pumatay. Pero kung pipilitin nyo ako, magaganap yan. Huwag nyo akong istokahin. Kahit ganito lang katayuan ko. Huwag kayong tumingin sa kanyuan ko. Kasabihan nga ng mga matatalinong tao.
Huwag nyo raw bigyan pansin ang libro na bulok. Ang bigyan nyo pansin ang nasa loob ng libro kung anong naroon. Yan ang tandaan ninyo mga kapatid ko. Nakikiusap ako, magbago na kayo. Huwag kayong padala sa pera. Kung ano man sinasabi ko sa inyo, magbago na kayo. Maawa kayo sa ating kapwa Pilipino dyan sa Davao. Dito sa Luzon, sa Zambales, ganun din ang ginagawa, binibinta ang lupa. Alam ko kung sino nagbibinta dyan. Napadala na ako ng letters doon, demand letter sa inyo. Hindi nyo inintindi. Lahat kayo dyan, damay kapag nakaupo ako. Kahit magpetisyon kayo sa Pilipinas, wala kayong magagawa sa akin. Dahil hindi naman kayo bubuto, hindi naman politika ang pag-usapan natin. Ang mga bansa, kung member ang siyang magpaupo sa akin dito sa bansa ito. Dahil ako, member ng lahat ng inaakala ninyo. Dahil ang lahat ng mga bansa sa buong mundo, tinutulungan ko, hindi lang kayo. Dahil ako ang global funder ng Alpha Omega Foundation ng 300 na bansa. Tandaan ninyo, kung wala kayong alam, mag-alam na kayo. Ako ang tunay na anak ni Julas P. Kiram, sa codename Dr. Jose Rizal. Si Prince Lacan Lacuña, Tagyan Talyano. Tandaan ninyo, nasa titulo yan. Contestable, scriptable, ang titulong yan. Forever, no transferable. Maraming salamat sa inyo mga kapatid ko. Sana magbago na tayo at makiisa kayo. Dahil ang bansang ito, maging harmony ito ang bansang ito kung nagkakaisa tayo. Salamat po sa magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Prince Abdul Rahman Kiram II, na anak ni Sultan Julas P. Kiram, na codename Dr. Rizal, GPR. Assalamualaikum, salam.